Pag-aaralan na ang pagdedeklara ng state of calamity sa Negros Occidental dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Pag-uusapan daw yan sa susunod na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan. Abot sa 78 million pesos na Quick Response Fund ang pwede magamit sakaling maipatupad ng state of calamity roon. Patuloy naman ang pagdami ng mga lumilikas. Sa ngayon, mahigit 9,000 residente ang pansamantalang nananatili sa 11 evacuation centers sa La Castellana. Bukod sa siksika, nagiging problema na rin ang supply ng pagkain at iba pang essential needs. Samantala, kaugnay pa rin ang aktibidad ng Kanlaon, sinuspindi na ng Department of Tourism ang tourism activities sa La Castellana, La Carlota, Bago at Murcia sa Negros Occidental. Gayun din sa Canlaon City sa Negros Oriental. Pirma na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan para maisabatas ang 6.352 trillion peso national budget para sa 2025. Hindi matapos aprubahan ng Bicameral Conference Committee ang panukalang 2025 budget kahapon. Ibinalik ng BICAM ang pondo para sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP na inalis sa bersyon ng Senado. Pero ibinaba ito sa 26 billion pesos mula sa inaprubahan ng Kamara na 39 billion pesos. Inalis din ng BICAM ang 74 billion peso subsidy para sa PhilHealth dahil meron pa itong reserbang pondo na 600 billion pesos na nanatili naman 733 million pesos ang budget ng Office of the Vice President, mas mababa sa orihinal na hiniling ng OVP na 2 billion pesos. Ayon sa Presidential Communications Office, posibleng pirmahan ng Pangulo ang panukalang 2025 budget sa December 20. Samantala, may mga Chinese na ipadideport ngayong araw bilang bahagi ng pagbabawal ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pogo sa Pilipinas. Live mula sa Pasay, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Igan, good morning. Naka-schedule ngayong umaga dito sa NAIA Terminal 1 na lumipad pabalik ng Xiamen, China ang 34 na Chinese na nasangkot umano sa mga pogo. Alas 2 pa lang ng madaling araw, natipon na ang 34 na mga Chinese national sa detention facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa Pasay. 33 lalaki, isang babae. Lahat nakaberdeng detainee t-shirt at nakaposa sa mga kamay bilang security precaution habang pinapalinya sila para sumakay sa bus. Bago sila humarap sa deportation pabalik ng Xiamen, China, sinuri ng Bureau of Immigration kung may mga criminal case sila sa Pilipinas. Kung wala, papahintulutan na silang bumalik ng China kung saan sila haharap sa assessment kung may mga nilabag silang mga batas. Ipinagbabawal sa China ang pagsusugal, maging ang mga cybercrime na hinihinalang naging mga aktibidad ng mga Pogo Hub. Nagmula sa iba't ibang mga Pogo site ang mga deportee na ito. Merong galing ng Bamban, Tarlac, Porac, Pampanga at maging dito sa Pasay. Isa siya sa mga Chinese national na pinababalik na sa China. 5 taon daw siyang namalagi sa Pilipinas. Anya, hindi siya nasangkot sa mga gawain sa Pogo. Nagtinda lang daw siya ng mga cellphone. Sa kanyang paglisan, malalayo siya sa Pilipina niyang kasintahan at ang sanggol nilang anak na nasa ospital daw. He arrived in Xiamen. He will help his wife and his children make visa. Igan, mahigpit yung naging seguridad dito sa mga detainee. No? Kanina, sa convoy papunta rito sa NAIA Terminal 1 ay meron ding detail na mga pulisya. Ito ang unang balita mula rito sa NAIA Terminal 1. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Hinihiling ng Department of Agriculture na ibalik ang ilang kapangyarihan ng National Food Authority, NFA, para mapababa ang presyo ng bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa pagdinig ng House Quinta Committee, pwede sanang ibenta ng NFA ang kanilang buffer stock sa halagang 29 hanggang 30 pesos kada kilo. Pero mula nang maging epektibo ang Rice Tariffication Law noong 2019, wala nang kapangyarihan ng NFA na bumili, magbenta at mag-angkat ng bigas. Nang tanungin kung pwedeng maglabas na lang ng executive order ang Pangulo para mailabas sa merkado ang bigas, sinabi ng DA, ikokonsulta nila ito sa kanilang legal department. Sabi pa ni Chu Laurel, kung ibabalik ng Kongreso ang ilang dating kapangyarihan ng NFA, malalabanan din ang pang-aabuso at pagmamanipula sa presyo ng bigas. NFA dati, lahat ng rice trader kailangan naka-register. Ngayon, wala na eh. So kung hindi sumunod sa usapan ng rice trader, dati pwedeng tanggalan ng NFA
ng license or permit to operate. Dati pwede ang NFA mag-import para kung ano i-address yung kakulangan. Ngayon hindi rin pwede. So malaking bagay talaga may balik yung powers niya. Kaugnay nga sa mataas na ring presyo ng bigas, makapanayam natin si Department of Agriculture Deputy Spokesperson at Assistant Secretary Joycel Panlilio. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Kaigan. Opo. At sa inyo pong mga tagapakinig at mga nanonood po sa inyo. Magandang umaga po. Sa komite, ang hinala po ng mga kongresista, may sabwatan daw na nangyayari kaya hindi natin maibaba ang presyo ng bigas. Ano na po mga impormasyong hawak ng DA ngayon? Sa ngayon po, amin pa pong iniimbestigahan yung mga sinasabi po ng ating mga kongresista. Opo. Naaayon din po kasi ito sa mandato po ng departamento under the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Opo. Dahil po ang DA po ay miyembro po ng Council ng Anti-Agri-Economic Sabotage at patuloy po naman kaming nakikipag-ugnayan sa enforcement group para matingnan po itong sinasabing sabwatan o kartel sa nagpo-control po sa industriya ng bigas po natin. Opo. Bakit po ganun? Kasi ang importasyon po ng bigas dapat magresulta sa pagbaba ng presyo sa merkado. Pero ang inaangkat daw na importasyon mas mahal, kaya ang bentahan din, mahal din po. Tama po, Asek? Dahil po dito sa sinasabi pong mataas na presyo ng bigas at hindi pagbaba despite po sa ating Importation. pagbaba ng taripa, Opo. nagkaroon po ng programa ang departamento upang magkaroon po ng magandang kompetisyon sa merkado, balansahin po yung sinasabing mataas na presyo ng bigas. Meron po kami ngayong Rice for All na sa mga pamilihan Opo. na 40 pesos per kilo lang po ang presyo ng bigas. At Okay. isa pa po dito, Kaigan, depende rin po kasi sa ating mga consumers kung ano po ang bigas na kanilang bibilhin. Opo. Ang aming pong programa ay para bigyan po ang ating mga consumers ng option Opo. para po makapili ng may murang bigas, 40 pesos po, at meron din po tayong tinatawag na P29 na bigas na available din po ito sa kadiwa ng Pangulo. Stores po Okay. natin ito sa Metro Manila at ilang piling lugar po sa region sa Laguna area po. Opo. Pero kung hindi po bababa yung presyo ng bigas, ire-recommenda ba ng DA na bawiin na yung nabanggit yung tariff cut sa imported na bigas? Sa ngayon po, hindi po natin nakikita yung pagbawi po ng mababang taripa. Oo. Dahil sa tingin po namin kung wala po itong taripang ito ay baka po mas mataas pa ang presyo ng bigas considering na mataas po ang ating foreign exchange. Yung dollar po ngayon ay mas mataas compared po sa mga nakaraang buwan. Mhm. Okay, balikan natin itong NFA. Kapag ba ibinalik ng mga mababatas yung dating regulatory powers ng National Food Authority, matutumbok na rin po ba natin yung ugat ng problema na mahal nga itong presyo ng ating bigas, Asek? Makakatulong po ang pagbabalik nitong regulatory function or power po ng ating NFA dahil makikita po natin kung may mga mapagsamantala po tayong nagbebenta ng bigas o mga traders ay Opo. pwede pong bawiin ang kanilang lisensya Mhm. sa pag-angkat ng bigas o pagbebenta po ng bigas. So sila naaangkat, sila pa magbebenta sa murang halaga. Pwede yun. Opo, nagagawa naman po namin kung hindi po direktang nakakapagbenta at nakakapag-angkat ang NFA. Kailangan pa po natin sang idaan sa kadiwa. Okay, kung hindi pa rin maibalik ang dating kapangyarihan ng NFA, ano pong magagawa natin tungkol sa problema ng presyo ng bigas? Kaigan, kung inyo pong nabalitaan yung pagpapasa po ng Rice Tarification Law, yung nag-amyenda po sa ating dating batas, Opo. padadagdagan naman po ang pondo para po tulong po sa ating magsasaka. Opo. Ang mangyayari po, tataas po ang ating produksyon. Pag Okay. siyempre po marami po tayong supply, bababa po ang presyo ng ating bigas. Okay. Ngayon po ba, Sec Panlilio, sapat po ba supply ng bigas natin para sa Pasko at Bagong Taon? Sapat po ang supply ng ating bigas at naasahan po na hindi po magkakaroon ng problema sa supply ng bigas sa darating na Kapaskuhan. Manok at baboy, kamusta po? Sapat pa rin? Sa ngayon po, okay naman po ang ating mga supply. Wala pong ulat na nagkakaroon po ng shortage ng mga supply po na ito sa darating na Pasko. Yung presyo, dapat ba tumaas habang papalapit ang Pasko?
Patuloy po nating i-monitor ang presyo ng bigas, ng ating pong Baboy? mga pangunahing biling gaya Manok, po ng oo. baboy para po hindi po magkaroon ng extraordinaryong pagtaas ng presyo. Ay, salamat. Para naman maligayang Pasko ng Pilipino. DA Tama Assistant po, Secretary Kaisan. Joycel Panlilio, ingat po kayo. Salamat po at maligayang Pasko po at magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ngayong holiday season, gastos season din. Ano kaya ang tipid tips ng mga kapuso natin? Yan ang inalam ni Bea Pinlac sa kanyang unang balita live. Bea. Igan, 13 days na lang Pasko na at damang-dama na nga ang Christmas spirit pero kasabay niyan ay yung paghihigpit sa pagbabudget ng ilang mga kapuso natin ngayong holiday season. Pasko naman. Deserve ko to at minsan lang naman. Ilan lang yan sa mga sinasambit natin tuwing napapagastos tayo lalo na ngayong holiday season. Pero dahil mataas pa rin ang presyo ng mga bilihin, kahit damang-dama na ang Christmas spirit, ayon sa ilang nakausap natin, kailangan wais sa pag-budget. Pero paano nga ba? Siguro kung maghahanda naman kayo, siguro wag naman yung masyadong magara. Siguro yung sakto lang sa inyo. Bumili lang po sa mga bodega sale. Mas mura siya, ma'am. Yan lang ang kaya ng budget natin ngayon, ma'am. Mga second na. So, hindi naman po importante kung anong gift yung meron tayo. Ang mahalaga magkakasama yung pamilya. Mas maganda nung doon kayo sa makakamura sa Divisoria at saka sa Baclaran, Quiapo. Kung anong meron lang, sapat na sa amin yun. Para kay Connie naman, hindi kailangan takbuhan ang mga inaanak ngayong Pasko. Ang payo niya, kung dati namimigay akong 200, nung mga sumunod na 100, hanggang naging 50, ngayon pababa na. Pag malalaki na, hindi na binibigyan. Oo, kiss na lang. dahil nga it's the season of giving, may ilan din tayong nakausap na balak pa rin gumastos ng malaki ngayong Pasko, lalo na para sa mga ireregalo nila sa mga mahal nila sa buhay. Pag magre-regalo ako sa pamilya, all out talaga ako eh. Paano ka makakatipid kung all out? Hindi naman magtitipid eh. Pag gagastos ko na lahat ng pera ko eh. E paano naman ang paggasto sa Christmas bonus at 13th month pay? Sina-savings mo muna namin yun, yung mga importante lang po yung binibili namin. Hindi pwedeng buhos lahat ng biyayang matatanggap natin ngayong Christmas. Paano naman po yung next year? Yung mga yan, napunta na sa bayarin. Kaya lang, yung natira, ayun na nga, dahan-dahang ginagastos. Kung ano yung nandun, babudgetin talaga, pagkakasyahin. Igan, ayon sa ilang nakausap natin, ang ultimate tipid tip ay simplihan lang ang pagdiriwang ng Pasko kasama ang ating mga mahal sa buhay. Yan ang unang balita mula rito sa Caloocan. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, marami po sa mga kababayan natin ginagamit na pangunahing paraan ng transportasyon ang pagsakay ng motor o di kayo pagsakay sa mga motorcycle taxi. Kung hindi man sila mismo ang rider, sila ay umaangkas para makapunta sa kanilang mga destinasyon. At mahalagang bahagi po ng pagmumotor ay ang paggamit ng helmet. Kanina po ay sinubukan natin itong helmet cleaning vendo. Ito, personal ko pong helmet ito. Dumaan ito sa 3-step process. Una-una yung UV light disinfection, may fogging at syempre yung steaming at air drying. Amuyin nga natin ano na ba amoy ng aking helmet. Ayan. Mabango na ang aking helmet. Amoy malinis na. Ayan, hindi na amoy mandirigma. Ayan, yung mga kapuso natin, syempre yung mga lalo na yung mga motorcycle taxi riders, syempre bahagi po ng hanap buhay nila yan. Mahirap po ang biyahe, pinagpapawisan. Kaya naman ito, may mga kasama tayo ngayong umaga, isang motorcycle taxi rider. Good morning, brother. Dito tayo, sama mo ko. Ikaw si? Renato po. Renato. Ilang oras ka nasa kalsada? Bali sa akin po, part-time job ko lang to eh. Along the way papasok, saka pauwi po. So nakakailang biyahe ka? Mga 5 to 6 passenger. 5 to 6 passengers a day. Yung helmet na ginagamit nila, yung ba'y nalilinis mo o minsan hindi na rin? Minsan hindi na po pagka busy na eh. Pero pag may time, nililinis naman. Okay, eto ngayon ang tanong ko sa'yo. Ano na ang amoy ng helmet mo? Hindi ko po alam. Ito sagot na namin ng linis ng helmet mo. Ilalagay lamang po natin. Ito, papakita lamang natin ha.
Pakihawak sandali. Yan. Yan, maglalagay lamang po tayo ng yan, maglalagay tayo ng 25 pesos sa barya. Pagsara natin, antay lamang tayo ng ilang segundo, mag-i-initialize yung machine at magsisimula na ang disinfection process ng helmet ni Renato. Maraming salamat at antay-antay natin para fresh ang helmet mo sa araw na ito. Samantala mga kapuso, sa ibang mga balita naman, siniguro ng National Bureau of Investigation na magiging patas sila sa isinasagawang investigasyon sa mga umano'y banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pero ang bise hindi sumipot sa NBI dahil hindi na raw siya umaasa sa isang patas na investigasyon. May unang balita si June Veneracion. No-show ulit si Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng National Bureau of Investigation. Legal counsel lang ng BC ang dumating. Hindi siya darating. Yun lang ako, hanggang doon lang ako. In the future, possible pa siya dumating? Wala akong masasabi. Hindi ko masasabi yun. Mas pinili ng pangalawang Pangulo na humarap sa media. Aniya, wala naman daw kasi siyang aasahan na patas na investigasyon. Dahil kung nakita nyo naman yung mensahe ng Pangulo, sinabi niya ganitong mga kriminal na gawain ay hindi ko palalampasin. So, makita na natin, no, the pronouncements of the President, meron ng bias doon. So, kahit pang sabihin nila na merong investigasyon, sa simula pa lang, nagdesisyon na sila na mag-file sila ng cases. Bago nito, ay tiniyak ng NBI na magiging impartial ang kanilang investigasyon at di pa rin daw nila isinasara ang pinto para sa bise. Nananatili malinis ang aming konsensya that the investigation will be fair, wala kaming kikilingan. The investigation will be impartial. NBI ang institusyon na mapapagkatiwalaan ng ating taong bayan. Nag-ugat ang investigasyon sa mga naging pahayag ni Vice President Duterte laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Sa kabila nito, sabi ng bise, Ma'am, do you regret saying or making such threat to the President and the First Lady and the Speaker? No, ma'am. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Nanindigan si Duterte na may banta sa kanyang buhay at dokumentado raw ito. Pero ayaw niya raw ibigay ang detalye sa mga law enforcement agency dahil wala siyang tiwala. Sumulat din daw siya kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na kapag may na-pull out na namang miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group, hindi na siya tatanggapan ng kapalit. We are exploring private security services. There are professional security services. So that's not considered as a private army. Tanggap na raw ng pangalawang Pangulo ang anumang mangyari. Haharapin din daw niya ang mga kasong isasampa sa korte kahit pa umabot sa puntong makulong siya. I do not plan to leave the country or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest. Mainly because my children are here. Handa rin daw ang bise na harapin ng mga impeachment complaint laban sa kanya kaugnay ng paggamit sa confidential funds. Bagamat nanindigan sa Duterte na wala siyang dapat ipaliwanag, wala raw siyang kinalaman sa paghahanda ng mga acknowledgement receipt na lumabas sa pagdinig sa Kamara. Doon kinwestiyon kung may mga totoong tao ba ang nakatanggap ng pera mula sa confidential funds. It is wrong to say that I am evasive. I am definitely not answering questions about the use of the fund, about confidential funds, because it pertains to national security and the lives of the people involved in intelligence operations. Malinaw daw na ang pagsilip sa paggastos sa kanyang confidential funds ay may kinalaman sa 2028 elections. If you're in aid of legislation and you want to legislate about confidential funds, you do not target one office. Why not call the office of the President who has billions and billions of confidential funds? Dalawang panukalang batas ang inihain sa Kamara. Ang House Bills 11192 at 11193. Layo nitong magkaroon ng mas maliwanag na regulasyon sa paggamit ng confidential at intelligence funds at pagpaparusa sa maling paggamit, pati pagpapalakas sa pangangasiwa sa mga special disbursing officer
na humahawak ng confidential funds. Dito po kasi, originally, pag SDO ka, sa ngayon basta't ikaw ay in-appoint lang ng head of agency, pwede ka na maging SDO. So dito po sa ating bagong batas na ipinasa, may mga qualification na po kami na isinaad. Number 1, kailangan, siyempre bukod sa, kailangan ikaw ay permanent official or employee of the agency. At ikaw ay kailangan may salary grade 24. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News. Eto na, may mga bagong abangan Star City sa Kapuso Network. 10 bituin ang pumirma sa Sparkle GMA Artist Center sa pangunguna ni GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Kabilang sa mga pumirma ng kontrata ang singer-songwriter na si Renee Dominique, singer-actor na pilot na si Ronnie Liang, at ang singer na si Gian Magdangal na nagbabalik GMA. Dagdag din sa listahan ng Kapuso leading men sina Pulang Araw star Jay Ortega at Kevin Dasom. Kapuso na rin si Ral Santiago na wish makasama sa project ang kanyang mommy na si Sherilyn Reyes Tan na isa ring Sparkle artist. Pumirma na rin sa Sparkle ang mahuhusay na mga aktor na sina Arthur Solinap, Carlo Gonzalez at Michael Flores. We're very happy na nakita naman natin na ang dami naman nilang tried and tested. They all have exceptional talent and they're very welcome to join us in Sparkle. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.